Hello there. Kailangan kitang makausap, Francesca. Wala ka talagang hiya, no? Punta ka dito para guluhin ng kaibigan ko. Wala ba kayong planong mag-day off na mag-ama? Singit kagad ni Jackie bago pa makapagsalita ulit si Felicity. Hindi nila ako titigilan. Tama ako. Francesca, kung hindi lang mahalaga to, hindi ako makapapakita sa'yo. Pakiusap, pakinggan mo lang ako, sabi ni Felicity. Kunwari pa'y umiiyak at pilit nagpapakabait sa boses. Hindi. Lumayas ka dito, tigilan mo kaibigan ko. Singhal ni Jackie. Halatang handang sugurin siya. Anumang oras? Kung hindi ko gagawin to, malinaw ang pwedeng mangyari. Mauulit at mauulit lang ang ganitong tagpo namin hanggang hindi ko siya pagbibigyan sa gusto niyang mangyari. Nasa isang pampublikong lugar kami kaya hindi niya ako magagalaw. Jackie, ayos lang. Papakinggan ko na lang siya. Mas mabuti nang matapos to kaysa patuloy siyang umaaligid sa akin. Pangungumbinsi ko sa kaibigan ko na hindi na natutuwa kay Felicity. Agad numupo si Felicity sa tabi ko. Hindi na siya nagaksaya ng oras pa. Look, Francesca. Nagsasalita ko bilang isang ina ng kapwa-ina. Nilagay niyang kamay sa dibdib niya. Single mother ka. Ikaw sa lahat ng taong nakakaalam kung gaano kahirap magpalaki ng anak na mag-isa. At alam kong pinalalaki mong anak mo na hindi mo lang kilala kung sino nga man niya. I did my research. Bunga ng isang mapusok na gabi ang anak mo. Agad kong pinagsisihan na pumayag ako makinig sa kanya. Siguradong si Rubilin na nagbigay ng impormasyon sa spoiled brat na to. Huwag mong idamay ang anak ko, ano man ang sasabihin mo. Kung walang kinalaman ng anak ko, itigil mo na yan. Babala ko. Halos kumulo ng dugo ko pero parang walang narinig ang babaeng ito. Bingi yata o talagang insensitive lang. Nakita ko nakakuyom ang mga kamao ni Jackie. Kaya sinanyasan ko siya na huwag makialam. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko mula sa babaeng to. Gusto kong magmakaawa sa'yo na lumayo ka na kay Floyd. May tungkulin siyang pakasalan ako at bigyan ng anak ko ng tahanan at pamilya. Kaya pakiusap, Francesca. Huwag mong hayaang lumaki ang anak ko na walang ama. Iwanan mo na siya, sabi niya habang sobrang drama at luha. Felicity, simula ko habang pinipigilan ang sariling luha. Gusto kong maging malinaw sa'yo na hindi ko hinaharangan si Floyd na pakasalan ka o buuin niyang perpektong pamilyang gusto mo. Nakipaghiwalay ako sa kanya nung araw na sinabi mong buntis ka. Kung ayaw kanyang pakasalan, wala akong magagawa doon. Hindi ko hawak ang puso't ang isip niya. Pero nagtatrabaho ko pa rin kasama niya. Hindi ka pa tuluyang umaalis, reklamo niya nakasimangot. So yun palang gusto niya. Hindi ko iiwan ang trabaho ko at alam kong alam mo na kay Hugo na ako nagtatrabaho. Kaya wala kang dahilan para guluhin pa ako. Kung iniisip mong mapapaalis mo ko, kalimutan mo na, sagot ko. Unti-unting nauubos ang pasensya. Ang sama mo, Francesca. Gusto mong agawin ang ama ng anak ko, sigaw niya. Biglang napatingin sa amin ang lahat ng tao sa restaurant. Sa paraan ng pagsigaw niya, parang ako pang kabit na pumipigil sa isang ama na makasamang anak niya. Doon na ako inabot ng sukdulan. Nagawa mo ng eksena mo. Pinalabas mo na ako masama't ikaw ang kaaw-awang babae sa ating dalawa. Congratulations! Mukhang may nabudol ka. Pero sinasabi ko na sa'yo, wala na kaming ni Floyd. Siyang pakiusapan mo't wag ako. Baka magawan mo pa ng paraan na pakasalan ka niya. Pero inuulit ko, hindi ko iiwan ang trabaho ko. Mariin kong sabi habang tumatayo. Ngayon, pakiusap, wag mo na akong lalapitan ulit. Nakakapanira ka ng appetite. Tinalikuran ko siya at lumakad palayo. Tumigil ako sa counter at pinadeliver na lang ang order ko sa opisina. Sumunod si Jackie at ganun din ang ginawa. Pagbalik namin sa opisina, bumagsak ako sa upuan at tinayan ng luhang dumali ng tuluyan. Pagdating ng pagkain, tinawag ako ni Jackie sa pantry para sabay kaming kumain. Hindi na to titigil, Jackie. Mahina kong sabi habang nanginig ang boses. Titigil din yan kahit nawawalan pa ako ng malinis na record, titigil sila. Sagot niya, dahilan para mapatawan niya ako kahit na papano. Pagkatapos ng lunch, bumalik ako sa mesa ko at nandun na naman ang isang slice ng chocolate cake. Nilantakan ko kaagad, tanging chocolate lang ang nakakapagpatigil sa luha ko kahit na sandali. Pagkain yun at wala namang masama. Katatapos ko lang kumain nang pumasok siya sa opisina at lumuhod sa tabi ko. Mahal, pakiusap, huwag ka nang umiyak. Sabi ni Floyd na malungkot ang mga mata. Sabay nating haharapin to, pakiusap. Sinabi sa akin ni Jackie ang nangyari at pinapangako ko. Hindi kanya naguguluhin, akong bahala.
Ang tanging paraan para tumigil sila't ng tatay niya ay kung papayag kang pakasalan siya. Sabi ko habang patuloy ang iyak. Masakit isipin na mag-aasawa siya ng iba, pero yun lang ang nakikita kong solusyon. Hinaplos ko ang mukha niya at pilit na ngumiti. Masakit sa akin to, pero yun lang ang paraan para tumigil sila. Bulong ko, ito ang papatay sa akin, mahal ko. Mahinang sabi ni Floyd habang hinalikan ang palad ko. Pero hahanap ako ng ibang paraan. Kakausapin kong abogado ko. Mahal kita. Tumayo siya. Hinalikan ng noo ko, tumalis. Tuluyan akong bumigay at umiyak na parang bata. Pakiramdam ko ay punit-punit ang dibdib ko. Mahal na mahal ko siya. Ang mabuhay nang wala siya ay purong pahirap. Pag-alis niya, kaagad ay pumasok si Jackie para aluin ako. Sumilip si Hugo para tignan ako, tumalis na halatang inis. Sumunod si Josh at niyakap ako ng mahigpit. Francesca, sinong gusto mong unang sapakin ko? Biro ni Josh at kahit papano ay napangiti niya ako. Matapos suminom ng tea sa mariing utos ni Ate Joyce, pumunta ako sa banyo para maghilamos. Pagbalik ko ng trabaho, parang walang nangyari sa akin. Isa-isa ring tumawag ang mga kaibigan para ipangako hindi nila hayaan na lumapit sa akin ang spoiled na bruhang yon. Lumipas ang natitirang araw ng linggo, pati ang sumunod na weekend, na para bang wala kong buhay. Walang ganang kumilos o makipag-usap kanino man. Patuloy ako nagkukunwaring ayos lang ako dahil hindi ko hayaang maapektuhan nito ang anak ko. Floyd's POV. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kung anong nangyari sa akin. Ano bang sumapi sa akin nung gabing yon sa despedida ni Arabella? Bakit ako uminom ng sobra? Wala na akong maalala sa nangyari. At ngayon para bang diretso kong tinapon sa impyerno, nakatali sa leeg ni Cerberus at walang paraan para makatakas. Ang tanging paraan lang ay ang magpalapa sa demonyo. Isang linggo na akong susumikap na ayusin ang gulong dulot ng pagbubuntis ni Felicity. Pero sobra ng pasensya ko at parang wala na mas lalala pa dito. Maging mga kliyente namin sa opisina ay napapansin ang pagiging mentally absent ko. Floyd, narinig ko ang tawag ni Hugo. Nandito ako sa itaas, sigaw ko pabalik. Nasa rooftop ako ng bahay, nakatanaw sa syudad, tahimik na humihiling sa Diyos na himalang magpapawala sa bangungot na ito. Umaasang pagbibigyan niya ako dahil minsan lang naman akong humiling. Kadalasan nga hindi pa niya napagbibigyan. Gulong-gulo ang isip ko, puno ng pagsisisi at takot. Bro, anong meron? Halatang importante to, tumawag ka kanina ha? Sabi ni Hugo bago papalapit sa kinaroonan ko. Halatang nag-aalala siya. Nang tawagan ko siya kanina, halos umiiyak ako gaya ng isang bata. Nagmamakaawang magmadali siya at isamang mga tropa. Lagot ako bro, sabi ko habang kinakamayan siya. Kung ganon, mag-inuman na lang tayo. Singit ni Jaime, kinukusot ang mga kamay sa excitement. Mukhang alak din kasi ang lalaking ito. Hindi pwede bro. Dahil sa isang gabing lasing na lasing ako, nalubog ako sa putikan. Sagot ko kaagad. Simula ngayon, walang alak. Gagawin ko na lang ang ginagawa ni Richard simula ngayon. I like that. Coke na may lemon at yelong sayo, kaibigan. Ako na maghahalo, ni Richard na kunwari ay isang bartender. Ako, inom pa rin. Dahil yun lang ang paraan para mabuhay sa mga pinagagawa ni Bettina, sabat ni Josh. Dahilan para matawa ang lahat, maliban sa akin na parang tinanggalan na ng karapatan ng mundo na magsaya. Wala na talagang nakakatawa para sa akin. Teka, ano nangyari? Sabihin mo na, gate ni Hugo. Mag-aasawa na ako, sabi ko na parang pinipirman ko ng sariling hatol sa kamatayan. At sa totoo lang, yun nga hindi pa naman nakapirma pero pumayag na ako. Buisit, hindi pwede yan. Hindi ka namin nahayaang gumawa ng kalokohan ng ganyan. Protesta ni Jaime. Nahihibang ka na ba? Papatulan mong panggigipit ng mag-amang yun? Namimihasa sila. Wala na kasi ibang paraan, Jaime, sabat ni Richard habang inaabot sa akin ng baso. Yan ang kondisyon nila para tigilan nila si Francesca, hindi ba? Oo, ilang araw akong nakipag-usap sa kanila. Inalok ko pa sa kanila ang buong kumpanya pero ayaw nila. Ang tanging gusto nila para tigilan siya pakasalan ko ang halimaw na yon. At kung hindi, sinabi nila na mas lalala pang ginagawa nila. Mariin kong sagot. Sandali, anong hindi ko alam dito? Tanong ni Jaime. Hindi sinabi sa'yo ni Jackie? Balik tanong ni Hugo na naguguluhan din. Hindi, si Jackie masyado nang abala sa pag-aalala kay Francesca. Kaya halos hindi ko na siya makita nitong mga nakarang araw.
Kailangan siya ni Francesca kaya wala akong alam at tatamaan kayo kung hindi niyo sasabihin sa akin. Paliwanag ni Jaime. Tama, hindi ko na rin makita si Isla, dagdag ni Hugo na napabuntong hininga. Etong si Josh nga, halos lumipat na sa bahay ko. Parang border na lang siya sa sarili niyang bahay. Biro niya kay Josh na nagtataas ng baso bilang pagbati. Ang totoo, sina Andres at Felicity. Pinipilit si Francesca na umalis sa kumpanya at mawala sa buhay ni Floyd. Itong kaibigan naman natin, pinipilit siyang pakasalan niya si Felicity. Dahil sa bata, dahil ayaw ni Floyd, yun, ginugulo nila si Francesca. May driver na ako nakatalaga sa kanya at may gwardyang sumusunod sa kanya kahit na saan. What? Hindi ko maisip na may gana silang gawin yun. Gulat na sabi ni Jaime. Ibang klase. Nung isang araw sinugod ni Felicity si Francesca at Jackie sa isang restaurant at nagdrama para magmukhang sinisira ni Francesca ang masayang pamilya niya. Dagdag ni Josh. Takot at sobrang na-trauma ang kaibigan natin. At yang si Mr. Andres na yan, kung ano ng pagbabantang ginagawa, dagdag ni Richard. Sinubukan ko talagang makipagayos. May abogado pa akong sinama bilang tagapamagitan namin. Inalok ko lahat ng kaya ko pero ang tanging gusto nila ay pakasalan ko ang babaeng yun. Ang banta pa nila kapag nawalang bata at isisi kay Francesca, yun at gagawin nilang lahat para maniwala siyang kasalanan niya yun. At alam kong kaya nilang gawin. Sabi ko, masakit sa dibdib ang bawat salitang binitawan ko. Blackmail yan, bantayan, krimen yan. Galit na sigaw ni Jaime. Oo, pero dahil sa isang gabing lasing ako, nandito ako ngayon at hindi ko hayaang masaktan si Francesca dahil sa kasalanan ko. Mariing kong sagot, pasensya ka na Floyd, pero nasasaktan na siya ngayon. Sobra, singit ni Richard, lalo pang tinusok ang puso ko. Nang niloko siya ng ex niya, wasak na wasak siya. Pero hindi tulad ngayon. Paano nang iniwan siya ng ama ni Liam? Tanong ko, interesado pa rin ako sa aspetong yun. Hindi mo alam? Tinignan ako ni Richard at nang makita niyang litong-lito ako, nagpatuloy siya. Siguro nga hindi. One night stand lang ang ama ni Liam. Hindi gawain ni Francesca yun. Ayon kay Danica, hindi niya matanggayan noon ang lalaki. Sa pagkakaalam ko, naalala niya yun bilang isang magandang sandali lang sa buhay niya. Pero nabuntis siya. At dahil wala siyang paraan para hanapin ng lalaki, nagpatuloy siya kasamang anak niya at nangako hindi na iibig ulit. At gano'n na nga hanggang sa dumating ka. Sa'yo iba, binuksan niyang puso niya. Hindi ko pa siya nakitang ganyan dati. Para akong unti-unting namamatay sa kaalamang nasasaktan ko siya. Amin ko habang napupuno ng luhang mga mata. Pero mas masahol kung hindi ako magpapakasal. Gagawin nilang impyernong buhay niya. Sigurado ka bang ganun nga? Tanong ni Richard dahilan para mapahinto ako. Kailan to kasumpa-sumpang kasal nito? Tanong ni Hugo. Gusto nila isang buwan mula ngayon. Pinakamabagal na yun, sagot ko habang hinayang tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Iba pala talagang takbo ng oras kapag masaya ka at kapag nasasaktan ka. Parang walang katapusan. Ang humahaba, nagdidikit-dikit at parang isang mahabang bangungot yon para sa akin. Isang bangungot na gusto ko na sanang magising kung pwede lang. May mga pagkakataon na iniisip kung baka nga masamang panaginip lang ang lahat at magigising din ako anumang oras. Sa kasamang palad hindi yun ganon. Talagang nangyayari sa akin ang lahat ng kamalasan na nararanasan ko. Totoo ang sakit. Binuhos ko na lang ang sarili ko sa trabaho para makalimot at sa tuwing wala ako sa opisina, kasama ko lang anak ko o mga kaibigan ko. Ginagawa nilang lahat para hilumin kong sarili ko. Pero kahit na ganon, tila naging banyaga na sa akin ang tulog. Sa sobrang lalim ng mga eye bags ko, halos magmukha nitong pasa to the point na hindi na sila kayang takpan ng makeup. Damn it, but life must go on. Ako nagtulak sa kanya na gawin yon, hindi ba? Sa bibig ko mismo nanggaling ang ideyang yon. Sa kagustuhan kong magkaroon ng kapayapaan. Kinabukasan pagpasok ko sa opisina, agad ako napahinto sa mesa. Sa tabi ng sofa, may bagong ayos na mga pulang tulips. Kilalang kilala kong style ng arrangement at ang card ng flower shop. Mula kay Floyd ang mga bulaklak, katabi nitong isang maliit na card, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Mamamatay ako para sa'yo at mababaliw ako nang wala ka. Gagawin kong lahat para hindi ka magdusa. Love, Floyd. Bumilis kagad ang tibok ng puso ko. Pero bago pa man lubusang maramdaman ang lambing ng mensahe, napalingon ako sa dulong bahagi ng mesa ko at doon may isa pang bouquet. Iba, malamlamang amoy at walang nakakapangilabot. Para itong mga bulaklak na tanging nakikita sa burol. Gumapang ang lamig sa likod ko at tinabot ko ang card. Hindi sulat kamay ko, hindi tinype. Dapat bumalik ka na sa kung saan ka nanggaling.
Magpapakasal sina Floyd at Felicity sa loob ng 30 araw at mamumuhay ng masaya kasamang batang dinadala niya. Ginamit ka lang niya, parang may pumunit sa dibdib ko. Napasinghap ako kasabay ng hagulo na hindi ko pa napigilan. Bumagsak ako sa upuan. Nanginginig na parang guguho ang buong katawan ko sa sakit. Kahit na alam ko kung kanino galing isa pang bulaklak. Wala na, nasaktan na naman ako. Biglang bumukas ang pinto at sumugod si Jackie sa tabi ko. Siguro narinig niyang paghiyak ko. Francesca, Diyos ko, ano nangyari? Inabot ko sa kanyang card gamit ang nanginginig na kamay. Saka tinurong nakakilabot na bulaklak. Walang boses na lumalabas mula sa lalamunan ko. Anak ng, matalim ang tono niya. Mabilis siyang tumayo, hawak ang bouquet na parabang gusto niya itong gutay-gutayin. Sumusobra na talaga sila. Hindi na ito tama. Ano nangyayari? Tanong ni Hugo, kasunod din na Josh at Floyd. Jackie, bakit ka sumisigaw? Bakit ako sumisigaw? Bakit ha? Tingnan mo to! Inis ng sagot sabay abot ng bulaklak. Gusto kong malaman kung sinong hayop ang nagdala nito dito sa mesa ng kaibigan ko. Oh wait, alam ko na kung sino nagpadala. Dumilim ang expression ni Floyd. Inabot niya ang card, binasa tapos tumawid sa kabila ng mesa at lumuhod sa harap ko at mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Mahal ko, tignan mo ko, pakiusap. Malumanin niyang sabi. Alam mong mahal kita, hindi kita ginamit kailanman. Ayoko nakikita kang nasasaktan. Kinitigan kong mga mata niyang kulay hazel. Walang bahid ng kasinungalingan, puro sakit at pagmamakaawa. Pero masakit pa rin sa dibdib ko. Magpapakasal ka ba sa kanya? Mahina akong tanong. Mahal, pinipilit ng nila ako. Sagot niya, parang bawat salita'y tinutusok siya pero kailangan niyang maging tapat. Sapat ng kumpirmasyon na yon para tumayo ako at maglakad palayo. Narinig kong humabol si Jackie sa akin. Wala sa likuran, umalingaw-ngaw ang tinig ni Floyd. Mahal, pakiusap, pakinggan mo muna ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ngayon, hindi habang paraan tinatarakan ng kutsilyong puso ko. Alam kong sinasabi ko sa kanya noon na dapat bigyan ng tahanan ng anak niya. Pero marinig mismo sa kanyang oo, magpapakasal siya para tuluyan na akong iniwan. Hindi lang ito pansamantalang pagkawala, pakiramdam ko, ito nang wakas. At ang mas masakit, akong nagtulak sa kanya para gawin yun. Yun ang totoo at yun ay isang mapait na katotohanan. Nasabi ko lang naman yun dahil sa sobrang sakit ng mga panahong yun at inakala kong isa lang yun sa mga false claims ni Felicity. At walang katotohanan ng pagbubuntis na yun. Napakadali lang naman kasi na gumawa ng mga pregnancy test results ngayon sa tulong ng AI. Pagpasok ko sa restroom, agad na nilak ni Jackie ang pinto para wala nang makapasok sa loob. Niyakap niya ako at doon na ako muling bumigay. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakatayo lang. Umagulhol ako sa balikat niya at siya naman ay pabulong na umaalo sa akin. Nang kumalma ako, nananakit ng mga binti ko. Friend, baka dapat pakinggan mo muna siya. Mahinahon niyang sabi. Ayaw niya sa babaeng yun. Kung pumayag siyang magpakasal, siguradong may dahilan. Nung una pa nga tumanggi na siya, sinabi ko sa kanya na pakasalan niya para bigyan ng pamilyang bata. Sinunod niya lang ako. Mahina akong sagot habang pinupunasan ng luha. Hindi ako kumbinsido, tugon niya. May bahid ng pag-iisip. Halika, maghilamos ka. Mag-chat tayo para mahimasmasan tayong pareho. Paglabas namin ng CR, dumiretso na kami sa pantry. Agad kong nakita ni Ate Joyce. Hindi sapat ang chamomile ngayon. Gagawa kita ng special blend ko. Sabi niya na may malasakit. Ako din po kasi nangalay ang binti ko sa episode namin sa loob ng CR kanina, Ate Joyce. Sabi ni Jackie na kagad na naghanap sa ref ng pwede naming ipara sa tsaa. Umupo ako. Hawak ang mainit na tasa ng tsaa at hinayaan ang singaw ng haplusin ng mukha ko. Pero pagbalik ko sa opisina, biglang dumagsang matinding pagod. Parang biglang naging mabigat ang katawan ko. Lumalabo ang isip at unti-unting nagdidilim ang paligid.